Nawawala yung host natin. Tatago. Nagtatago. Pag-lipstick, pag-lipstick. Hindi ka na naka-open cam dyan. Okay. Ani, napapansin ko parang ang dami mga technical chuchu-chuchu na nangyayari ngayong umaga. Anong meron? But anyway, sige po. So, hindi na natin pakakahabain at baka maputol na naman tayo maya-maya. So, ibinibigay po natin ang ating kasama at suki. Siyempre, sa ating Pagmalay series, kahit pa nung first cycle, siyempre siya po ang ating master pagdating sa mga healing movements. Hindi na natin papakahabaan pa. Pasalubungan po natin ng isang magandang ngiti at masigabong kaway-kaway ang ating Ate Annie Soliestre. Hello, good morning. Good morning po. Good morning. Binigyan ako ng assignment, no? Ang aking ibabahagi raw ay Qigong. Tayo nagmi-meet po lagi, no? Kahapon na-meet ko ang ulap. Nung nakaraan sa Montalban. Sa Montalban. Teka lang. Kailangan ko ng tulong ni... Sandali lang Paano ko i-slideshow? Hindi pa nakashare naman. Nakashare natin. Ha? Pero Nakashare na po, hindi lang siya naka-full screen. Ganyan talaga yung mga Kasi 65 nawawala yung years old. Hindi techie person. Wala yung yung command nasa to. Huwag kang mag-alala kahit yung May 50 maganda second akong ganun kalapit din May jam akong kalapit. Umagpisa mo sila mag-aid. Okay. So, magandang umaga po, no? Alam ko na parati kayong nakakapag-qigong. Pero ano ba ito, no? So, tututok tayo rito. Kaya lang, tingnan natin yung mas malawak na sistema. Saan ito nakashoot? Bakit natin ginagawa? No? Kasi ang isang bagay o ang isang pangkalusugang healing modality, mas maganda alam natin saan ang direksyon at saan siya pumapasok na larangan ng pananaw at sistema ng pangkalusugan. Okay po? So, ang title ng ating pag-uusapan ay Qigong, parte siya ng Nourishing Life Exercise o sa Chinese word ay Yangsheng. Okay? Tingnan natin. Yung binabanggit ko po, mayroon po tayo, yung direction isang kwento lang, mayroon tayo ngayong movement, no? Sa buong mundo na nagtataguyod ng traditional complementary and integrative medicine na pinick up at kadayalogo ng WHO. So, ibig sabihin, pag tiningnan natin ang ating practice, parte ito ng traditional complementary and integrative medicine. Ang panawagan ng PITAC, dahil yan ang panawagan ng WHO, ay traditional complementary integrative medicine na din. Pagdating sa ating DOH Region 4A Calabar Zone, ilang taon na nila itong
winawagayway. Kasi ang dating yumao na si Dr. Hanayro ang nagpasimula ng traditional, complementary, and alternative medicine. Pero tayo na nasa INAM, ang gamutang Pilipino, ang Philippine Integrative Medicine ay sinimula na pa noong 2000-2001, no? Kaya tayo ay nasa tamang direksyon na integrative medicine ang ating isinusulong. Ano po? Ano ba ito? Tingnan natin, no? Tingnan muna natin sa kasaysayan. 2 years ago, magandang malaman nyo na may mga more than 310 actually na advocates, mga health organizations, and ngayon actually nasa 8,000 na yung mga nagsipirma sa deklarasyon ng traditional, complementary, integrative healthcare. Ito yung focus ng integration ng kanilang tawag dito advocacy. Ang kanilang inilalayon ay sana yung TCIH na nagre-refer sa mga iba sa holistic healing. Ano po? Nako, DOH ang tumatawag. Sorry muna. Sorry. Hello ma'am, good morning po. Ay, sorry sir, nagtuturo lang ako. Mamaya tayo. Sige, mamaya na lang po, Salamat mamaya na lang po. salamat. Okay po, okay. Sorry po, DOH po yon. So ngayon, ang punto nagre-represent sila ng worldwide civil society na ang nais ay maipalaganap yung TCIH, no? Kaya ito ay ang focus nila sa kanilang deklarasyon ay yung sorry nadidistract ako sa akin, pumapasok yung mga ume-enter kasi host chat, kasama ako sa host. Sige, salamat, pakialis. So yung focus natin, yung physical, mental, social, and spiritual dimension, yun yung tutok ng TCIH. Na kung saan ito rin yung part ng ating holistic healing na sinasabi, no? Patient-centered, participative, may respect sa individual choices. Natatandaan nyo yan, pinag-uusapan natin yung parte yan ng PIM natin. Tapos, yung may evidence-based na, kumbaga, batay sa mga pag-aaral, yung mga karanasan at ipinalalaganap na impormasyon at healing modalities. May respeto sa cultural diversity, paniniwala ng kanya-kanyang rehiyon, kultura at practices ng kanya-kanyang rehiyon, at ito ay integral part ng community and planetary health. Pag sinabi natin planetary health, kasama pati ang kalusugan ng kalikasan. So, yung pong paggamit natin ng resources at saka yung pag-integrate ng traditional, complementary, and biomedical practices ay kasama po dito, no? Paglilinaw, pag sinabi nating traditional, kasama rito yung ipinapalaganap na paniniwala. Kumbaga yung depende sa paniniwala, sa kinalakihan ng practices at beliefs ng kanya-kanyang medisina sa iba-ibang bansa. Okay po, alimbawa, traditional Chinese medicine na isa nating pinapalaganap. Okay po, tingnan natin. So, hindi ko nababasahin ito. Kasama rito yung kabuuan ng pagpapalaganap. Kaya may call to action sila na sana ay full access natin yung TCIH as part of right to health for all, ma-include yung TCIH sa National Health System, ma-provide natin yung accreditation ng TCIH healthcare professionals, ma-ensure yung access and safety ng TCIH medicine through specific regulatory pathways, at yung ma-fund yung mga researches para mas makita pa yung mga evidence-based na mga pag-aaral na may makapakita ng ebidensya na tama yung mga ginagawa. Okay po? At dahil dito, nakipag-usap sila sa WHO Director General. At sa dialogue na yon,
pinakita yung People's Declaration. Nakakatuwa po, no? Isa tayo sa mga signatory ng declaration na yan, kaya nakakatanggap tayo ng balita at ito yung mga balita nila. So yung important in development ng TCIM na pinalalaganap ng WHO ay traditional, complementary, and integrative health is rooted in the knowledge and resources of communities. So ibig sabihin ay talagang nagmula at nakaugat sa mga paniniwala at mga pinanggagalingang resources na community. For millions of people around the world, it is their first step for health and well-being and an integral part of their health system. Kaya sa kabuuan, ang panawagan ngayon ng WHO ay integral. Yung ibig sabihin, naka-align ang traditional, complementary, integrative medicine sa kabuuang health system, sana, ng buong mundo. It is for precisely these reasons that dialogue with civil society organizations are so important to WHO as we shape our guidance and policy recommendations for countries, yan ang sabi ng WHO, no? Kaya ang sa kabuuan po, may gagawin ang WHO in support of that na strategy ng traditional medicine sa 2025 hanggang 2034. Ibig sabihin, may pag-asa na mapaunlad yung pag-practice at pagtingin natin sa kabuuang pagpapalaganap ng pangkalusugan, na pananaw at practice. Okay po. So, ano naman yung ating pakinabang dito? Sa usapin po, okay pa po ba kayo? Diretso lang ako, no? Sa usapin po, yung Inam Philippines po, sa Region 4, nilalagay natin ang Region 4 ay DOH kasi nakakalakbay natin sila sa pagpapalaganap nito. Do ito ay pinalaganap sa buong bansa po, no? Sa TICAM ng DOH Region 4A, nagsimula sila 2018. Tayo 2000, mula nung acupuncture, after nung Acupuncture Therapeutic Research Center, nag-transform po tayo sa INAM at yan ang ating dala-dala hanggang ngayon, no? Nag-train ang INAM ng more than 500 acupuncturists sa buong Pilipinas mula noong 1986-84. Dito, nang ma-launch ito, nakatulong ang INAM sa paglagay ng competency standard sa acupuncture at twin massage, no? At tayo naman ay patuloy ngayon na nagpapalaganap nito. Nagkaroon po tayo ng 40th anniversary noong September 8, pero ito pinagdiwang noong September 5. Marami sa inyo ang nakarating dito. Ito ay pagkumpirma sa lahat ng paninindigan sa Deklarasyon ng Gamutang Pilipino na ginawa sa Tuguegarao noong 2018 at patuloy nating dinagdagan ito ng mga representatives ng CHWs sa mga partner areas ng NCR, Region 4A at Region 3. Ibig sabihin ng deklarasyon, yung pagpapalaganap, patuloy na ipapalaganap natin yung traditional, complementary, and integrative medicine. Ang INAM ay may 4 na mahahalagang sa pagpapalaganap ng programa. Mayroon siyang community development program kung saan ang marami sa inyo ay nasa yung mayroong Gamutang Pilipino program, no? Ginhawa ng tao, GPGT. Ito yung mga areas na pinatayo ang Community Managed Health Program. Meron din tayong training sa TCIM at Integrative Medicine. At TCM, Traditional Chinese Medicine and Integrative Medicine. Yan yung mga health human resource at iba pa, non-medical and medical. At saka meron tayong yung integrative health services. Kasama yung care for the carers po dito sa usapin ng programa ng integrative medicine, yung ating kinapapalooban. Ano po? Ito po ang ekspresyon ng Gamutang Pilipino at kasama tayo dito kaya pinag-aaralan natin ito. Ngayon, in collaboration with DOH po,
Meron tayong training ng gamotang Pilipino sa mga dumagat para lang malaman nyo sa buong Calabarzon area. Ang natitrain pa lang ay Tanay. 10 years na sila doon. Ngayon, Antipolo, Montalban. At yan ay iikot sa buong Calabarzon. Ang nagbibigay niyan ay DOH at INAM. INAM ang main trainers. At mayroon din tayong partnership na pumapasok ngayon sa pang section ng Department of Health. Ito yung pagtuturo natin ng Nourishing Life courses sa mga elderly ng Calabarzon. Last July, August, nagturo tayo ng Qigong para sa mga elderly na galing sa Calabarzon. At nagturo din tayo ng abdominal massage sa traditional Filipino hilot. Ibig sabihin, pati DOH po ay pumapasok sa talagang pagpapalaganap ng actively ng TICAM. Okay? So sa lahat ng training po, nais po nating sabihin, may kalakip itong Qigong. Papasok na po tayo sa Qigong. Ano po? Bakit mahalaga ang Qigong? Pag tayo po, ito po ay parte ng traditional Chinese medicine. Pero ito yung mga binubuo ng iba-ibang old at modern practices. May mga naglalabasan ngayon, maraming adaptation ng different movements. Pero ang ating itinuturo ay kasama sa classic Qigong. Ano ba ang Qigong? Mamaya po makikita natin. Ano po? Tayo muna ay manggising ng sarili. Paano yung tapping? Alam niya ng mga ano yan, kahapon taga Pasig. Kasama natin ang taga Arienda. Tama ba sa Arienda? Mga taga-ulap. Tap tayo lahat. Magpakita kayo, no? Maski wala kayo sa camera. Tap. Bakit yan tinatap? Sa simula po, nasa ibabaw, no? Tapos, igaganon nyo para babalik naman. Okay, bakit kaya? Mamaya natin ipapaliwanag. No? Bakit malaki ang tulong nito sa mga pagpapa-circulate ng energy? Kabila po naman. Ano? Habang tayo nagkikwentuhan, itap nyo yung inyong sarili. No? Para tayo ay gumagalaw. And then dahil tayo nakaupo, yung mas maganda kung nakatayo kayo, no? Yung tayo, kasi yung dito sa kabila hanggang sa paa, sa tagiliran, sa paa, hindi nyo ako kita. Tapos medial sa loob, medial pataas. Pag sa side, yan, sa side. Yan, naririnig nyo, puro nagtatapping dito ang tao kasi gustong magusin. Okay, yan ang tapping. Pero akala nyo basta tapping lang yan? Mamaya ipakikita ko sa inyo ang dinadaluyan ng enerhiya, no? Qigong movement. So balikan muna natin, tayo gagawa ng Qigong in between ng ating pagkikwento kahit limited ang screen. Ang Qigong ay isang traditional Chinese medicine healing modality. Ibig sabihin, may sistemang pumapaloob dito. Parang modern medicine, meron siyang psychiatry, meron siyang OB, meron siyang, ano pa, iba-iba, internal medicine, di ba? Etc. Malawak ang modern medicine o ang allopathic medicine. Pero ang isang traditional Chinese medicine ay lumago sa history ng Chino. Warring period, during warring period, ibig sabihin ng yan ay mga iba-ibang dynasty, pagpapalit-palit sa mahabang pamumuno ng bawat dynasty, may sumisibol na healing modality. Kasama ang acupuncture, ang ventosa, gua sha, moxibustion, tuina, acupressure. Pero maraming hindi ngayon na kilala yung tinatawag na Yang Sheng o Nourishing Life Exercises. Yun yung itinuturo ng INAM. Bakit po? Kasi mayroon tayong Shifu
na aral sa ganitong larangan. Okay po. Okay, makikilala ninyo siya sa pag dumalo kayo sa Chine Chang, may abdominal massage training tayo sa Linggo at sa Sabado. Okay po? Bibigyan ko po kayo ng kwento, Qigong and self-care. Tutal, ang ating pinag-aaralan ay paano aalagaan ang sarili. Pasensya na po kayo, itatagalog na lang natin sa kwentuhan. Alam ko po naman naintindihan nyo ito, kaya wala man akong panahon magtagalog. Ang Qigong ay isang tipo ng traditional Chinese medicine. Ito ay isang healing modality na may equal footing. Ano ibig sabihin? Pantay siya ng acupuncture. Bakit? Ang acupuncture gumagamit ng needle sa katawan. Ang katawan, may meridians, yung daluyan ng enerhiya, daluyan ng blood, daluyan ng fluid, and then etc. Pero ang tuwing na massage gumagamit ng iba o ikaw man parang imasahe. Ang herbal iinom ka, no? Makakatulong yan. Ang bentosa may tutulong sa iyo, ang moxa may tutulong sa iyo. Pero ang qigong, it is a discipline that the instrument is your body. Ang instrumento ay ang iyong katawan. Kailangan na pag ito'y ginawa mo, mayroon ka sa isip na alam mo na ikay ginagabayan ng fundamental theories and principles ng Chinese. Ano po yun? Sa kabuuan, balance. Balance ng yin-yang. Hindi na natin i-define ang yin-yang. Sample lang na mayroong lamig, init, no? Yung pagtingin sa klima, mayroong gabi, araw, opposite, pero hindi naghihiwalay. Yin-yang, magkaganon, no? So, ang balance ng yin-yang, iyon ang definition ng Chinese na para sa health. Huwag na nating imikin yung yin-yang. Sabihin na lang natin na ang kalusugan natin ay kailangan na balanse at ang Chinese medicine may kaugnayan, ito'y sumibol sa pag-iisip, sa pananaw na ang lahat ng bagay ay may kaugnayan sa natural events. Pag sinabing may kaugnayan sa natural events, naniniwala ang sistemang ito ng kalusugan na ang lahat ay may kunyari, ang lahat ay ang sakit, kunyari, ay mayroong pinanggagalingan na external, internal, at miscellaneous. Ano yung internal? May kaugnayan sa mga klima. Pwede ka magkaroon ng lamig-hangin, ay hanging-lamig, hanging-init, may dampness, pwede yun, Summer heat, pwede ka magkasakit sa summer heat, pag dinakuha ka nun, dryness, pwede ka magkaubon dryness. Lahat ng yan, dampness, lahat ng yan, may kaugnayan po sa organ. Pero hindi na po ako lalawig doon. Basta, kayo naman nagpapa-acupuncture dito, no? Kaya kayo tinatanong ng detalye, may kaugnayan yan sa organ. Saan ba nanggaling ang ating sakit? Internal o external? Yung internal na sinasabi, emotion. Ang bawat emotion ay kakabit ng bawat organ. Nyari, sadness. Ang sadness ay tumatama sa lungs. Kung pagod na pagod, may galit. Ang galit ay emosyon ng liver. Kung ako ay, anong tag dito, ang fear, ang takot ay kaugnay ng kidney. Sa isang example na ang bata na parating pinapalo, sa gabi ay ihi ng ihi sapagkat dala-dala niya yung takot sa nananakit sa kanya. Okay? So, maski ang lungs ay sadness, ang heart ay joy, ang stomach at spleen ay worry. Kaya hindi nyo napapansin pagka worried ka. Wala akong pambayad sa utang, sumasakit yung sikmura ko. Kaya may exam ako, hindi ako mapakali, sasakit yung aking tiyan. Mayroong tinatawag yan na iba-ibang klase ng energy na hindi ko na po ipapaliwanag dito, no? Energetic flow. Sa madaling salita, lahat ng yan ay kasama sa paniniwala na pati emotion at saka yung kunyari, ang miscellaneous naman na factor ay, halimbawa, kahirapan.
wala kang trabaho, wala kang pera, poverty, meron niyang effect sa pangkalusugan. Kunyari, ang kabuuan ng sira ang kalikasan, sira din ang kalusugan. Sa political, walang serbisyo ang ating gobyerno, kulang sa mga tao ang serbisyo, kulang din ang ating kalusugan. Okay? So, pati cultural, ano man ang pag-iisip, naniniwala tayo, doktor lang ang makakapanggamot. Eh, paano na kung mag-primary healthcare, di mo alam alagaan ang sarili mo at ang pamilya? Isa sa tinataguyod natin ay self-care. So, ito ay isang parte ng self-care. Pero kailangan nating alamin na ang qigong pala ay isa pa ito sa pinalalaganap ng Chinese medicine, isang preventive healing modality na malayo pa, hindi mo hintayin ang sakit, kaya ka nagchichigong, nag-exercise, ay para ma-build yung iyong bone marrow, yung iyong inner will, yung iyong spirit, yung inner calmness. Doing qigong is doing all of this. So, yun po yun, ano? So, yan yung pinakikita ng Chinese medicine, holistic. When you do qigong, you will have calmness. When you do qigong, you will have peacefulness. When you do qigong, i-address niya yung iyong depression. When you do qigong, i-address niya yung iyong stress. So, stress management. May sasabihin ako sa inyo, ano ang tinungtungan ng pagtatayo ng ating program? Bakit nagkaroon ng Care for the Carers? Naalala nyo? Naalala nyo? Sino nakakatanda dito? Yan yung sinabi na pati noong naalala nyo? Wala yata. Kaya itinayo ng cluster ng Philippine Miserior Partnership, ang Care for the Carers, ay dahil tayong naglilingkod sa komunidad ay pangunahing may stress. At sa survey na ginawa namin, inatasan ng INAM po na gumawa ng proposal sa survey na ginawa namin noong 2017 to 2018, ang lumabas 70% of the NGO workers, ang tawag sa atin social development workers, 70% sa mga staff at mga members, sa ulap, tatatlo si Kahos nga pat buhay pa noon, na nakasama siya. Kilala siya ng mga ulap people dito. Isa sa sumagot, number 1 kasama rin siya sa stress. So, saan nagmamanifest o lumalabas ang stress? Batay sa survey noon, lumabas nagmanifest ito sa sakit sa ulo, migraine, nag-hypertension, okay? Nagkakaroon, lumalala yung daladalang diabetes, may isa roon, mayroong ang karamihan doon ay ang marami hypertension, diabetes, pain, body pain, may migraine kasama sa body pain, back and lower back and shoulder and migraine. Yan yung pangunahin. So bakit? Anong nais ng PMP, ng cluster? Itayo ang Care for the Carers para magkaroon ng kaalaman sa self-care. Ibig sabihin, mga kapatid, kayo batch 2 na, may pananagutan tayo na alagaan ang sarili para sa prevention. Hindi man mawala ang stress, ay kundi ma-manage ito. Okay po? At ito ang papel na pinili. Isa sa self-care ay ang body exercise. Hindi lang ito isang exercise, ito ay isang healing modality na pag ikaw ay gumalaw ang iyong channel sa katawan, ay channel connected sa organ. Pag gumalaw ka, ikaw ay nagsisimula, shake na lang, shake. O sige, gawin nyo yan kahit di tayo nagkakakitaan. I-shake nyo ang kamay. Pag shake na ganyan, alam nyo kung ano ang nandito. Ito yung meridian. Umiinit, di ba? Ito yung meridian na kaugnay sa lahat ng organ sa kamay. Andito ang large intestine, lung, pericardium, balot ng puso, heart, small intestine, at yung isa hindi nyo, triple warmer, ang aking function nakakaintindi dyan. Yan yung bahagi ng katawan na lahat ng organ ay andoon na pag pinresyo mo o pinuncture, gagalaw yung energy. Pero sa ating paggalaw na ganyan, 6 na agad na organ na channel ang iyong ina-activate. Ang tawag natin dyan ay cultivation of energy. Okay? Sa legs,
Ang paa, simulan mo igalaw yung toes mo pag ganun-ganon pagkagising. I-bend mo ang up, down, and tapping, ang pinaaandar mo na dyan ay sinisimulan mo yung pagpapagalaw at circulate ng chi, blood fluid, and also yung may kaugnayan sa Shen, consciousness. Okay po? Alright, mga yin yang substance. Okay. Ang Qigong, ito po ay bahagi ng aking pag-aaral, kaya may mga sources dyan, may makakita man yan, ay galing yan sa isang pag-aaral, okay? So, ang Qigong ay nagme-maintain ng balance ng energy sa katawan. Itong tandaan natin ano ibig sabihin ng Qi? Ano pong ibig sabihin ng Qi? Kahapon kausap ko dyan Mary Lord, ano ibig sabihin ng Qi? Ina. Ma'am, Ano ibig sabihin ng Qi? ang ano po energy? Okay, energy, life force, no? Life force. Apo. Ibig sabihin, yun yung buhay na dumadaloy. Thank you. Gong. Ano ibig sabihin ng gong? Gong means skill cultivated through steady practice. Kung lagi ka pong nag-chichigong, nakakabuo ka ng gong. Yung katawan mo may gong. Ibig sabihin, yung halimbawa, yung muscle mo, yung bone mo, yung iyong inner will, yung inner peace, na-i-establish araw-araw, gong yon, parte ng gong. Pati yung peacefulness, kung nabibigyan ka ng peacefulness, parte yun ng gong. Kung halimbawa, yung blood marrow, gumaganda, nag-i-improve dahil sa kakatsigong, yun yung parte ng gong. Kaya kung walang gong, hindi ka nagchichigong. Alam nyo na ibig sabihin, magtanim. Magtatanim. Okay. May tatlong bahagi yung qigong. Yan yung martial arts. Ang example niyan, Tai Chi. Kung Fu is a healing modality na very old, classic. Akala natin yung napapanood natin Kung Fu, ganyan-ganyan. Pero naaalala nyo pag napanood ninyo Buddhist, mga Buddhist, kasama ng kanilang katawan yung pagpapahalaga sa pag-Kung Fu, pero sanhi rin ng pagtatanggol nila dahil warring period no sa mga Chino sa China, so nakakapagbigay rin sila ng protection sa community, di ba? Mapapanood nyo yan sa sine. Tuloy ba tayo? Tuloy pa? Okay lang kayo? Okay. So, Okay pa, ma'am. Go ahead. go ahead. Thank you. Ano ang Pasensya lang kasi nag-almusal ako ng guyabano. Almusal ka na, Mary Lord. So, yung ikatlo, may healing qigong, yun ay mga kasama yung movement. Hindi tayo titigil doon kasi qigong has spiritual and meditation part. Pag lumalim ka na sa practice, mayroon tong meditation part. Pinapakiramdaman mo yung sarili, yung hininga, kasi ang paghinga ay part ng qigong, connected sa channel, sa pagdaloy sa enerhiya ng katawan. Okay? Ano ang purpose? Ito, kaya mahalaga ang kalikasan sa atin. Ang qigong, hindi ka basta nagmumove. Ang qigong ay may connection sa universal qi or universal light. Pag ikay huminga ng malalim, kasama mo yung pagtanggap ng hininga mula sa kalikasan sa universal qi. Pag dinama mo yung qi sa kaloob-looban ng puso, andoon yung source of life, may kaugnayan ka sa meditation, sa kaloob-looban may connection tayo. So, malalim Hindi lang sa universe, kundi pati sa source of all source. Alam nyo na ibig sabihin, mula sa lumikha. Pero may iba-ibang paniniwala. Hindi yan binabanggit yung kunyari yung galing sa Diyos or whatever. Interfaith kasi ang qigong. Wala itong usapin ng religion. So, the breath is our unity with other nilikha. Okay po? Okay. Pagdating sa kaugnayan natin, ang qigong ay napakadaling self-care. Nakalagay dito, adaptable self-care form of body, mind, spirit exercise. Kahit saan, pwede mong gawin.
Kahit may kausap ka, di niya alam, nagchichigong ka na, pag ganun-ganun ka lang. Okay, gumagano ka, kausap ka ng iyong kaharap. Pero mantitigas ang daliri mo, kaya nagchichigong ka, no? Okay, it's good for carpal tunnel syndrome. It's good for yung matitigas na mga daliri dahil sa mga naglalaban, na namamlansya, na nagbabasagan. So, okay, hindi niya alam, naggaganyan ka na, no? So, it's part of cultivation of energy already. Kasi po, ang ating sinabi na ang dulo ng mga daliri ay doon nagsisimula at doon nagtatapos ang yang at yin channel of the arm. Yung may kaugnayan sa yin organ at yang organ na binanggit ko kanina. So, huwag nyo nang pansinin masyado yung yin yang para lang mapamilyar kayo. Okay? So, ngayon, yung individuals, kung tayo ay nagpa-practice ng regular, repetitive movement o repetitively ginagawa natin, nagpo-promote ito at nagme-maintain ng health to prevent disease and to cope with illness and disability with or without the support of a health worker. Kahit wala yung kasama mo, pwede mong gawin. Simple mong natutunan gawin kasi your instrument is your body. Okay? The use of repetitive movement of the body affects the nervous system. Ayan, bakit? Yung neurological musculoskeletal natin system, no? Kasama yung lahat. Basta pag sinabing muscle, skeletal, mga skull, etc., neurological, may kaugnayan sa loob ng ating katawan. Pag tayo na-stress, may tinatawag na fight or flight, di ba? Kasama yan sa neurological, pagtugon ng ating sistema. Kaya, pwede pala tayong mag-manage ng stress. Gagawin lang natin tong repetitive movement na ito kasi it affects the nervous system, circulatory system, and the free flow of chi. Example, sige, pwede niyong gawin. Sa inuubo, close, close, bebend ng kaunti, close, open, open, open. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Open the lungs, close the lungs. Kasama dyan ang heart. Okay? So, paano naman, maski yung pag ganun-ganon. Also, yung lungs ay affected and then all your muscles and tendons affected. Okay? So, yung free flow of chi, yun sa channel lang. How much more kung yung parang ibeben mo, parang alam mo yun sa Tai Chi, gaganon-ganon yung tuhod, kahit slow. Kaya hindi mahalaga na ikaw ay mabilis ang movement. Ang mahalaga, yung channels sa katawan ay nagmo-move. Okay, simulan natin pagkagising. Kunyari ito'y paa, paikutin na ang paa. 8 o 10 beses. Kabila, counterclockwise and clockwise. Toes, di ba? Pinagagalaw mo na. Tuhod, ibibend. Tapos up, pag ganun-ganun yung paa mo, tuhod mo, iaakyat mo, pinapump na ng, yung binibend mo yung tuhod mo pag ganun, no? Tingnan mo, oh, ganun. Pinapump mo na yung puso ng pagdaloy ng dugo. So, pareho yan, gaganon-ganon. Nakahiga ka pa, bagong gising. Simulan nyo sa ganon. Okay? So, ngayon, itutuloy pa natin, ano? So, mahalaga yung repetitive movement. Sabi ng isang taga-organisasyon natin, pinapractice nyo ba? Ay, hindi po. Pag masakit lang ang aking balikat, ay hindi po yan magic. No? Ang qigong ay nagtatanim ka. Kaiba yan sa acupuncture na pagka tinuro, sunod-sunod, mayroon ng effect kasi malalim. Ito talagang kailangan repetitive movement so that nagtatanim ka ng iyong gong sa iyong katawan. Okay? Sige po. So, dagdag kaalaman. Ang qigong, according to Peter Deadman, ay nasa history na tayo, no? Nasa history na tayo.
may waiting daw sa ano, sa may pumapasok. So yung Qigong, brief history, ang tawag sa kanya ay hindi naman Qigong eh, Tao Yin. Tao Yin. Ito ay part ng Yang Sheng o Nurturing Life. Mga Taoist practices of Taoist. Ang Yang Sheng, ibig sabihin health preservation, life cultivation, or life nourishment. Okay, according to Con. Si Con ay isang professor ng Boston, scholar ng Taoism. Kilala siya sa buong mundo na siya nagpapalaganap ng Taoist practices. So, sabi niya, yung Yang Sheng ay mahusay sa health preservation, life cultivation, life nourishment. Ang Qigong ay parte nito, ang historical roots niya. Alam niyo yon, mga shamanistic tradition, yung may mga pare, noon kasi pare, ang yung mga nagdadasal na, di ba, may ganun, yan. So, nagsimula yung Qigong sa shamanistic tradition, 7,000 years ago. Pero ang movement ay nagsimula sa animal-like posture dances. Animal postures are a common feature of both Tai Chi and Qigong. Naalala niyo yung kay Jackie Chan? May monkey movement. Di ba? May snake. Ganon ang Chinese medicine eh. Pero tinuro sa atin ni Shifu rin eh. Naalala niyo? Hindi na ninyo makikita ang pako, nakabend. Pero pag gusto niyo kumuha ng yin or yang energy, patitigasin niyo ang tendon and then out, kunin yung energy. Okay? Ganyan na. Open the lungs. That's monkey posture. Okay. And so, these postures are inspired by the movements of animals and are believed to help practitioners connect with nature and cultivate the qualities of the animals they represent. Kaya ang mga movement, pati pa, di ba gano'n? Okay. Now, monkey posture, binanggit ko na. Crane neck, practicein natin. Sige, sit erect. Upo kayo ng nakatuwid, yung nakaupo, ang kamay ay nasa palad, no? Naka-erect, tingnan nyo ako nakatuwid. Mahirap eh, hindi nyo kita. Tapos, pag sinabing crane neck, inhale kayo ha. Pag inhale, huhugutin yung ulo pataas. Hindi yung ganun. Ang ulo huhugutin pataas. Hugutin nyo, subukan nyo hugutin pataas. Itaas, down. Okay, inhale. Taas, hugutin. Mararamdaman nyo yung hugot pag yung spine nyo is na straight. Hanggang doon sa tailbone. Tapos, ang tagak, sasabihin ng crane, sasabihin niya, head forward. Tingnan niyo pag nakatagilid. Tingnan niyo ako pag nakatagilid. Ganun, no? Tapos, chin to chest. Okay, ganun. Yan ay crane neck exercise. Up, head forward, chin to chest. Pag ganyan na nangyari, nabubuksan ang nape, yung inyong cervical area, yung chin ang nagko-connect ng energy dito sa channel, dito, iikot yan pa ganun. So, nabubuksan ng energy, magsi-circulate. So, ganyan ang Qigong, may connection sa bawat channel ng katawan. Nabubuksan pag ikay nag-open, tapos pag ikay gumanyan, nabubuksan ang, ito tinatawag conception vessel. May channel pong tawag dito. Kaya yan, gumanong-ganong ka lang, nagbubukas dito, magkoconnect sa likod, pag idiin mo, chin to chest, may connection. As simple as that. No. Okay, right and left, gallbladder channel sa side. Pinapadaloy mo. Up, magkahawak na no? Pipet, ganyan, that's gallbladder channel. Okay. Turtleneck, kabaligtaran naman. Di ba ang neck ng turtle nakatago? Ganyan, chin to chin. Tapos unti-unti, sasabihin niya, head, forward, up, tapos uhugutin mo pataas. Yung ulo ng pagong ay nakalabas, and then normal. Chin to chest, lalabas yung ulo pa gano'n. It's like gano'n eh.
Pag ganyan yung pati spine mo dala. Hanggang sa pag large frame, yung katawan mo, yung spine, is tikit-tikit. Mas maganda kung kita lahat sa, gano'n na. Parang ahas na gumagano. Okay, yung spine ay kasama. Okay? So that is turtleneck qigong. Ang crane neck is baligtad. So very interesting ang qigong. It's a different posture that is connected with animals, animal movement. Okay? So, part ng history, ang qigong sinabi ko na formerly called Daoyin. Okay? Meaning leading and guiding the energy. Ito nga ay Yangshen cultivation exercise that has its roots in Taoism. Okay. Yung Daoyin exercise ay indigenous health preservation method in China. Basta indigenous preservation. Pero napalitan ang pangalan niya noong 1948. Ito ay dahil kay Liu Guizhen, yung member ng People's Liberation Army. Natandaan nyo kasi nung panahon na yon ay nagkaroon ng cultural revolution kasi hawak na ng Communist Party ang buong China, and so nais nilang ayusin ang kamalayan ng lahat. Parte nun yung cultural revolution. Yung sinabing cultural revolution, pag kung ano man yung kanilang disiplina at ini-instill sa tao at paniniwala is part of it, no? Yung member ng People's Liberation Army na si Liu Guizhen ay naka-recover kasi ito yun binan binan nung panahon na yon yung lahat ng practices. Andito yata yan sa susunod, no? Qigong was banned along with other traditional Chinese medicine practices during Cultural Revolution, 1966 to 76. So yung lahat ng practices like nutrition, herbal, mga moksha, lahat ng practices may kaugnayan sa yung mga traditional na panggagamot na ginagawa natin ay binawal, pero nung magkasakit yung mga nasa Long March, wala na silang ibang manggagamot sa kanila. So ni-repeal yon, at doon nila nakita yung value ng Chinese medicine na to, ng traditional Chinese medicine. Itong si Liu Guizhen, isa sa mga naunang nagpalaganap, sabi niya, pinagaling ako nung Taoyin exercise, no? So, pinag-research siya at nakita na ito'y mahalaga, kaya yung kasama sa isinama na healing modality nung ang People's Republic of China ay na promulgate. Qigong practices proliferated in Chinese medical clinics noong panahon na yon, at 100 million practitioners of Qigong flocked to parks and other public areas through the 1980s. Kaya ito rin, dahil 1970s, kumalat na yan sa Europe at saka sa West, kaya nakikilala na rin siya, no? So tayo ngayon magpa-practice. Upo lang tayo Buksan nyo nga po ang inyong mga videos. Buksan nyo kasi mahirap mag-instruct sa mga hindi ko nakikita. Okay? Pakibuksan lang po yung mga videos nyo. Kasi magbe-breathing exercise tayo, Pag ang breathing exercise ng Qigong ay baligtad. Okay? Pampalakas po yan ng belt area kasi ang pundasyon ng Qigong, ng Tai Chi, ng Kung Fu, ng martial arts, lahat yan Danchen. Ang tawag yan dito yung belt area. Itong pinalalakas. Kasi pag dito malakas, yan na magdadala ng movement. Like ganyan, So, isa sa mahalaga ng pagpapalakas ay ang pag-inhale. Tingnan nyo pag ako'y nag-inhale, inhale, expand. Exhale, contract. Ayan. Inhale, expand. Exhale, contract. Inhale, expand. Baliktad inhale, exhale, contract. Inhale, punuin ng hangin ng tiyan. Exhale, contract. Pag nasanay kayo sa inhalation na ganyan, so you inhale,
Inhale, expand, inhale, contract. Practicein niyo po yan. Kasi pagtulog nyo, part ng pagre-relax. Inhale, expand, exhale, contract. Pag halimbawa kayo natulog, malumanay lang inhale, expand, inhale, expand, exhale, contract. Inhale, expand, exhale, contract. Inhale, expand. Okay? Exhale, contract. Ganun. Ngayon, pag kayo'y gigising, anong halaga ng breathing? Para sa puso at sa lungs, may sound na, malakas. Okay? Ganyan na. Pag ganon, pag inhale, lalaki, di ba? Pag exhale, okay. Pag exhale, lumiliit yun. Pag kuha, ewan ko kung ano nangyayari sa inyo, tahimik kayo. Kuha po. Kuha. Opo, Halaga opo, yung ginagaya namin. ito. Mahalaga. So you exhale, sa gabi, inhale, very relaxed, inhale. Okay, exhale, expand, contract. Ano ang ideyang binabanggit yan? Sabi ni Shifu rin when you are in the womb of your mothers, nung tayo'y nasa womb ng nanay, ang hinga natin ay iyan. Kaugnay ng hininga ng pusod ng ina. Okay? Okay. Magandang ma-practice yun. Pagka kayo nag-inhale na, nagme-meditate, masasanay na kayo ganyan na ang hinga nyo. Okay? Alright. Yan ang isang tinatawag na breathing in the danchen. Ano yung danchen? Ito po, belt area, pero mayroon ditong mga acupuncture points, 1.5 pababa, ganun ang, ito, mula sa pusod, sa ibaba niyan, yun yung acupuncture points, ang tawag namin ay REN 6. Yun ay pag pinressure, maganda yun para palakasin yung energy. No? Kaya nga magandang minamassage minsan yun. Yan. Ngayon, mahalaga na pagka nag-gather ng energy, pwedeng pagkatapos, ilalagay yung kamay sa tiyan. Kaya napansin nyo, maski yung practitioners na iba gumagano. Okay, ganun. Kasi yung energy nakuha, positive, ini-store. Okay? Now, sunod natin. Ano naman ang kasaysayan sa Pilipinas, no? Para alam natin. Sa Pilipinas, early 1980s, 1990s, kung hindi nyo alam, yung mga 1970s, may mga nagsipuntahan ng mga medical doctors. Actually, isa sa nangunguna dyan kasama si Madam Imelda Marcos. No? Pero anyway, may mga grupo din na ano tawag dito, yung mga doctors na nagpasimula at nakita nila ang halaga ng ambag ng Chinese medicine. Pero yung marami ding European countries at Western countries dyan, may effect na ang modern medicine dito sa pagpapalaganap ng may effect sa pagpapalaganap nito. Sa Pilipinas, yung Wushu Federation of the Philippines, Rapid Research and Propagation of Internal Arts, Xiangxiang Qigong sa INAM, ito ay mga nakikilala at ipinalalaganap. No? Yung Xiangxiang Qigong ay simula 2010 ay sa INAM nagpa-practice 2017. Pag naririnig nyo minsan sa YouTube, may makikita rin kayong Dr. Deliosa para sa mental health. Although Qigong is really for mental health and for all cases. Ito namang si Shifu rin ay since 1997, dumating, ito po ay Pinoy pero Grandmaster. Yan ay nagsimula ang training sa Binondo, 1950s pa. No? So, hanggang ngayon, 84 years old, Shifu siya ng INAM at nagpasimula siya mag-propagate ng
nung Acupuncture Therapeutic and Research Center pa tayo, hanggang ngayon, siya ay nagtuturo, no, sa atin. At siya nagturo nitong mga itinuturo ko sa inyo mula 1998. Teacher ko po siya, kaya yung binabahagi ko po, pagbabalik lamang ng mga natutunan. Kaya ngayon, pupunta naman tayo sa reverse breathing. Okay? Alam ko, hindi pa kayo sanay doon sa kanina na breathing. Pag sinabing reverse breathing naman, mahalaga yun sa heart pa rin at sa lungs. Eh, ganito po yun. Paano ko ituturo? Kung kanina, papakita ko yung tiyan ko, no? Inhale, lalaki. Exhale, liliit. Itong reverse breathing, magsisimula ka sa liit. Ibig sabihin, paliliitin mo muna. Tapos hold. Naka-hold ako niyan, ha? Hold. Ayan. Tapos unti-unti, ilalabas mo yung oxygen mo. Yung exchange ng carbon dioxide at saka oxygen. Ayan, lalabas. So reverse breathing, uunahin mo contract. I-hold mo yung energy sa lungs hanggang mapunta sa brain and then unti-unti release. Again. Okay, alam nyo yun, ha? Yung isa, mauuna yung first, inhale, expand. Second, contract. Second, contract. Again, inhale, expand, contract. Tapos, susunod, reverse breathing. Dito na, maski nakahiga ka o gising, sabihin mo, contract muna, contract. Ganun pa rin, no? So, pwede kang mag-release ng bad energy, pwede din magpasok ng good energy. Iyan po ang mga breathing qigong. Okay? Sa simula, wag kayong mabibigla, wag niyong tatagalan, sasaktan kayo ng ulo. May connection kasi sa brain yung oxygen level. Dahan-dahan lang, relax lang. Okay? Basic sa qigong ang breathing. Especially kung mananahimik kayo at nais niyong mag-stress management. Okay po? Okay. So until now, yung Yangshen courses, which include Inam Dauren Therapy, have been part of enhancing training and certificate courses by Inam Philippines, no? Ito ay mga enhancing education ng self-help care. Okay po? Anyway, ayan, malapit na tayo. Okay? Kuya Al, hindi naman uso na ang break, no? Kasi 30 minutes na lang tayo. Okay. Ito po ang Tai Chi. Iyan ang yin-yang, no? Yung bright side ay yin. Yung dark side ay yin. Yung bright side ay yang. Kumbaga, ito ay yang rising, papaganon, hanggang full na full yung heat. Ito naman ay yin rising, malamig. Palamig ng palamig, ito full ang lamig. Okay. May kaugnayan dito yung tinatawag na wood, fire, earth, metal, at saka elements ng water. Lahat ay may kaugnayan sa nature. So, ang mga organs natin ay may kaugnayan din sa yin-yang. Pero hindi na natin i-discuss para lang malaman nyo po na kung ang organs ay may daladalang mga emotions, konektado tayo sa kabuuan. Konektado tayo sa kabuuan. Tinitingnan as holistic. Kaya tayo ay, ang paggalaw din ay may tinatawag na yin-yang. Kaya yung pagganon, yang, yin. Sa Tai Chi ay yang, yin. Ganon po yun, ha. Kaya lahat ay nakapaloob sa ganyan. Pagbabalanse ng lamig-init. Ngayon, tingnan natin ang katawan. May kaugnayan ito sa kabuuan.
Pupunta tayo sa pananaw ha. Kung napapansin ninyo, hindi ko binibigay lahat sa inyo, yung mahahalaga lang na parte. Paano kaya, di na i-explain ko na sa inyo ang practices ng Qigong. Yan ay part ng East. Eastern philosophy. Bakit ganun ang practice ng Qigong? Galing din yan sa paniniwala ng isang pananaw na ang philosophy ng East ay tinitingnan ang katawan na isang garden. Kaya kung ang katawan ay isang garden, ito ay huwag pabayaan, kundi laging diligan. Isa sa pagdilig para magkaroon ng prevention ay ang Qigong. Okay? So, ang kanyang pag masakit ang ulo, sasabihin niya, ano kaya nangyari sa iba? Baka dun sa paa may connection. Baka ang energy ay bara-bara. Energy ang tinitingnan ha. Tandaan ninyo, energy medicine and Chinese medicine, energy medicine and Qigong. Okay. Yan ang filosofiya ng East. Tayo mga nasa Asia, ang pagtingin natin sa medisina ay may kasamang init-lamig, may kasamang damp, may connection ang mga emosyon, etc. So ngayon, pagdating sa modern medicine, sa philosophy of the West, ang body ay machine. Kung may bukol, putol. Kung may sira, putol, opera. Kung may duduktungan, may hip replacement. Yung mga ganun, may tumor sa utak, alis. Yan na, the body is like a machine. Kung hindi, ano pa siya, sabi ni Descartes. Anyway, sa madaling salita, tingnan natin ang paniniwala. Kanino kayang paniniwala ito? Sagot kayo lahat ha. Explain nyo. Huwag maligo kapag may regla. Papasukan ng lamig. Sasakit ang puson at hihina ang regla. Kanino yan? East, West. Ano ba? Malinaw kung kanino, no? Okay. Bago matuli, magbabad muna sa ilog. Pagkatapos matuli, lagyan ng ninguyang dahon ng bayabas ang parte ng tinuli. Mukhang sa Pinoy yan. Diba? Is po. Sa panahon ng tag-init at biglang umulan, iwasan ang singaw ng lupa dahil sasakit ang tiyan at magtatae. Kanino yan? East. po. Kapag sinipon o inubo ka, iwasang uminom ng malamig. Lola. Mukhang pareho naman, no? West Pareho. East and West. Is po. Okay, pero malakas sa atin yan. Tapos, nangiwi ang mukha niya dahil pinasukan ng hangin. Nagbiyahe kasi siya tabi ng bintana. Ano yan? Bellspark yan, di ba? Is po. Naniniwala atin. Pero, neurological case yan sa doktor. Sa atin, pag tinamaan, ang tawag natin dyan, liver wind. Parang pag hinangin, pagod na pagod, biglang hinangin, nangingiwi. No, okay. Okay, bakit? Tingnan natin. Last natin na pag-aaral. Ito na. Ito ang katawan ng tao. Sa ang anatomy, physiology, anatomy sa Chinese medicine ay ganyan. Tingnan ninyo. Ito ay channel na lungs doon. May connection yan sa large intestine. Ito ang channel ng pericardium. May connection siya dito. Sa triple warmer. Ito ang channel ng ano tawag dyan? Heart. Nandun siya. Kaya pag nagchichigong tayo, gaganunin mo yung channel ng heart at pericardium yung iyong ginagawa. Mamaya gagawin natin, okay? Ngayon, pag tinap mo yan mula ibaba, nandyan ang channel ng mga yang. Ang yang channel nasa lateral dito. Ang yin channel nasa loob. Ano-ano yung nasa side? Nasa side ay gallbladder channel, stomach channel. Nasa loob, kidney, spleen, liver, hanggang dito sa chest. Okay? Bilateral yon. Pagdating sa liver, nandyan yan sa loob. Sa likod,
Urinary bladder channel. Ayan, no? Ayan na, urinary bladder channel. Okay, bladder channel, emotional points, may mga points din dyan. Kaya mga may depression, pag minasahe, nakaka-relieve kasi na may mga emotional points po dyan, okay? So ngayon, eto pa yung mga partner nitong yin channel, pag nakatalikod, yan yung yang channel. Partner ng lung is the large intestine, partner ng dito sa harap, dito sa medial, that is pericardium, sa likod, triple warmer, hanggang doon sa ulo. Tapos yung heart, ang partner is small intestine channel, no? Sasabihin nyo, bakit layo naman ng heart, ba't nasa kamay? That is channel, energetic flow. Kaya mga kapatid, pag ikay nagsigong, tingnan ninyo yung kamay, tumingin kayo, gaganon ka pa lang, okay, may connection na sa paggalaw ng channel, you will facilitate the circulation of qi and blood. Okay ba? Okay. Pag itong ulo, ginanon-ganon mo, maski yung ganunin mo lang, lahat yan, tingnan nyo. May nadadamay bang channel? Mayroon, connected sa paa. Yan, this is, yung stomach, tingnan nyo mukha. Stomach dito nagsisimula, pababa, ayan, yan. Okay. Stomach point. Pero yung mata mo, kasama na dyan, baba. Ayan. Hanggang sa side. Okay? Sa likod. Okay? Kaya bakit may forma yung ating tapping? Pag nakadapa, mula roon sa itaas, pataas. At bakit pag nakatihaya ay mula sa chest at punta doon? Kasi yan ang sinasabi ng channel. Look, ito yung sa una. Pataas. Pagdating sa kabila, patihaya narito sa kabila. Okay? Kaya pag nag-qigong kayo, it doesn't matter kung slow exercise, papawisin ka pa rin pag ginamit mo yan ng 1 oras at 30 minutes. Pero ang nasa tama kang pagpapacirculate. Eh kung sa Zumba, tama naman, basta marunong kang gumalaw. Pero pag namali ka, pwede kang magkaroon ng pain. Ang pain sa Chinese medicine is obstruction. When you have obstruction, you have pain. When you have pain, you have stuck qi along the channel. Okay po? Ang tawag namin doon is stuck qi. Ibig sabihin, biglang pak na ganun ka, hindi na. Kunyari sa trauma, nabundol, nagpasa, may stuck qi. Pati ulo, na-shock ka na, nag-stuck qi na pati utak mo. So may effect sa mental health. Tama? Nag-stuck qi. Okay, ngayon magbibigay na tayo ng huli panghuli na to, baka mawala ng time sa tanungan. Ito na yun external, ito yung sinabi ko kanina, yung emotion, depression, joy sa heart, worry level sa spleen and stomach, sadness sa lungs and large intestine, fear, fright, urinary bladder and kidney, anger, patience, yung huli, yun yung mga positive virtues. Tapos, nutrition o undernutrition, work without work, lahat yan relationship, sexual activity, trauma, parasites, it affects the health. Okay? Yan yon. Okay? May kaugnayan sa 5 elemento ng kalikasan. Wood, fire, earth, water. O joy. Okay? Kaya pag ikaw ay nag-qigong, pwede kang ang iyong galit i-transform into calmness. And then i-transform into peace. Kasi qigong is a meditative spiritual exercise. Okay? Now, ang iba pang miscellaneous of disease ipinakita, ito yon. O, pag exercise maganda, overwork, overexercise, malnutrition, okay? May kaugnayan lahat yan. Okay, trauma. Sige, sabihin natin sa isang binagyo. Sa isang binagyo, ano ang external factor? External factor, may lamig, may init, may damp, may cold. Okay, sabi ay nagtuturo lang saglit, malapit lang.
O tingnan nyo, ano tong nangyari kay ate? Binagyo ang pamilya. Anong mangyayari? Ang external factor, magkakasakit dahil sa hangin, sa init, nalamigan due to lack of shelter. Anong internal factor? Ang emosyon, may sadness, iiyak, walang tirahan, magwo-worry, paano hanap buhay, iiyak, walang matulugan ng mga anak, magkakasakit, madidepress. Sa isang sitwasyon lang po yan, miscellaneous, yan, wala nang makain. Yung relationship sa asawa, magkakaaway dahil saan ka kukuha sa ganitong kalagayan, etc. Wala na, hindi mo na magamit. Shock and parasites. Pwedeng may parasites pa dyan. Okay po? So, tingnan natin. Magtsigong muli tayo, pero hindi na natin, akin na lang ile-lecture. Ang 6 syllabic sounds ay may mga ituturo na lang yan po sa kanya-kanyang area. Di ba? May area tayo na tsigong. At magkakaroon na tayo, di ba, Al, ng naka-video na tsigong starting sa next month. So doon ay tuturo, ang 6 ceiling sound ay part ng meditative exercise na kung saan lalapatan ng sound at healing. Pakimute po ng Jessa, pakimute. Ngayon, pagdating sa yan yung may inhale habang pinoproject mo ang sarili mo ng colors at ita-transform into a positive energy ang dala-dala mong emotion. And then that's part of meditation. Inner smile is to give energy to yourself. May inner smile dito, ihanda ko sana pero sa next na natin gagawin. So tapping, don't forget to tap your body. Okay? Yun lang. So time is up na po sa atin. And thank you so much. May 10 minutes pa for tanungan. So I give it to Alna for the questions and answers. Tanong po, Ate Ani. Maraming salamat. Hello, Ate Ani, tanong po. May tanong daw po. Ito na talagang Si Mildred. Mula sa Yes Apayao, po. si Mildred. Yung mga buntis, Ate Ani, pwede bang magsigong? Pwede Yung sigaw? buntis. Opo, pero yung early, di ba alam natin yung bawal? Lahat ng bawal sa pressure. Pero dahil, ito karanasan ko sa ate ko, Mildred, yung mga head, yung malalayo, kasi pag balakang huwag ipatat. Kasi lalo sa early pregnancy, tsaka yung tapping sa medial, sa may spleen, alam niya ni Mildred, kasi acupuncturist po si Mildred. Pero yung movement, na dahan-dahan, pwede yan sa buntis, Mildred, kasi yung circulation, wag lang magpi-pressure. Yung mga pag-ganon-ganon, tapos yung pag-ganon-ganon ng kamay, walking, tapos patapik-tapik sa side, pero wag na huwag sa likod at saka sa medial side. Thank you po. Pati lalo na kung meditation exercise sa kanila, yung naiinip yan pag buntis. Karanasan natin yan mga nagbuntis. Kaya yung mga meditation exercise, breathing ay maganda. Alam mo Mildred, mahalaga yung breathing diyan kasi yung bata kasabay niya paghinga. Inhale, dahan-dahan. Kasabay niya paghinga yung bata. Pwede siya makipag-usap sa bata o sabay tayo paghinga. Okay? Salamat Ma'am Elsa Maceda sa Montalban. Okay po. May tanong pa po. Okay na yon Mildred? Yes po. Thank you. Ang mahalaga po sa Qigong is mindfulness. Hindi ka nagchichigong na nakatingin at nakikipag-usap at quiet lang po. Ang Qigong ay kailangan ikaw nakatutok sa energy mo. Love yourself. At the end of the Qigong, you can embrace yourself. Inner smile. Thank you. Okay, di ba? Sige po. So may mga katanungan ba yung mga iba nating kasama? Siguro yung isa kasing dyan, yung usually ay para din katulad ng pag-exercise, yung pag-push sa ating sarili, para gawin yan. Ano kaya ang tingin mo doon, Ate Ani? Ano yan, Al? Yun bang katulad din ng ibang forma ng pag-ehersisyo
yung pagpupush para isagawa, ano kaya ang maipapayo mo? Pagpupush para ipasagawa ay ito. Oo. Sinabi po natin na may tinatawag, although Chinese yun, gong. Sabihin na lang natin pag-iipon ng lakas. Inyo na lang pong isipin yung mga non-communicable disease. Alam niyo po ba yun? Yung hindi nakakahawang sakit ay nagsisimula yan mula pagkabata hanggang pagtanda. At kung may dala-dala tayo, tulad ng asthma, anxiety, hypertension, diabetes, yung mga hindi nakakahawa, ang qigong, halimbawa sa diabetic, kayo po ay lumalapot ang dugo ng pag hindi lalo nag-exercise, yan po ay, ang qigong ay isang paraan para dumaloy ang qi. Antukin ang isang diabetic, okay lang, dahil yan ay dala ng kanyang sakit, pero ang pag-exercise, disiplina po, talagang kayo na ang gagawa. Kung ayaw nyo pong yung non-communicable disease na dala-dala nyo, ay maapektuhan kayo. Ito po ay apektado ng minana, yung mga galing sa environment, yung inyong mula sa kinakain, at mula sa pagkabata. 4 na factors po yan ng ating pagkakasakit na yung mga dala-dala. Kung hindi po natin tutulungan ang sarili ngayon pa lang, hindi yun prevention. Di ba yung self-care gusto natin prevention? Di ba isa yun? Tapos, yung sapat na lifestyle, sapat na pagkain, kasabay ang ehersisyo, ito yung gagamitin nyo. In fact, kung hindi natin mainit qigong, hindi nga qigong, sabihin na lang natin slow exercise. Diba? Kasama dyan yung inhale, exhale, at pagngiti sa organ. Pag huminga, uminhale tayo, pagngiti sa organ. May tanong yata, okay ba yung Kuya Al? Disiplina talaga. Kasi ang instrument ng healing na ito, hindi po galing sa iba, galing po sa inyo. Kaya nga po tinawag nating self-care. Pag natapos ang programa, sasabihin natin tapos na ang care for the carers, wag na tayo magsigong, tapos na yun. Hindi po yun sa amin tatamat, sa atin pong lahat. Kayo po, lalo na naglilingkod tayo sa komunidad, maganda na malakas tayo para hindi tayo mahawa. Para hindi humina yung ating resistance at tayo malakas pang makapagbigay ng sarili. Pero number 1, bibigyan din natin ng pagmamahal yung sarili. Okay ba yung Kuya Al? Okay po, okay. May So, tanong ibig si sabihin Gerald talaga sa nasa chat individual yata. yan. May tanong dito si Kuya Gerald, si Sir Gerald from ICSI. Pasma yata nabasa ko. Oo, PASMA. Ano ba daw ang take mo sa PASMA? Kasi marami ding, ano ba dito, hindi naniniwala. Mayroong gagalit dito. Kay magalit. Ano yan? Anong tingin sa pasma? Opo. Yung ganito po kasi, naalala nyo kanina, ang Chinese medicine po, ang pasma salita natin. Pero ang Chinese medicine po, naniniwala sa init-lamig. Sa epekto ng super init sa kinandamp. Pag sinabing damp, yan yung mamasa-masa na malamig-lamig. Halimbawa, ang isang naglalaba lagi, ang trabaho ay naglalaba, nakaupo, laging nakababad, may tendency na lumamig ang ibaba na balakang, dadalo yan sa paa, tapos mananakit ng balakang, tapos mahilig pang uminom ng malamig, patay-patayan na, tiyan at saka yung ating channel, papasukin ng lamig, yun ang pasma, maninigas. Ang lamig po ay pag pumasok sa katawan, yung paninigas po ng ating mga daliri, at saka pananakit, pag sobrang malamig at masakit, yung lamig ang dulot sa katawan ay masakit na masakit. Yung damp ang dulot sa katawan ay fix ang sakit. Magkasama siya lagi. Kaya po, binibentosa natin. Kaya po, hinahaplosan natin ng mainit na langis. So, totoo po yun, nagdudulot ng sakit. At pag pinabayaan natin, pwedeng mag-internalize sa ating katawan. Okay po?
Yun lang po. Baka may dagdag pa kayo na tanong. Okay? May katanungan pa po ba yung mga iba nating kasama tungkol sa Qigong? Ako siguro parang magbahagi lang din ako, Ate Ani. Sige po, Kuya Mhm. Al. Kasi siguro yung especially kasi pagka siguro nagkakaedad na tayo. Yung karanasan ko po personally kasi, so simula po nung ako ay, dati naman po ako nag-exercise, nagja-jog o kaya ay nagwo-walking, ano ho. Maganda yun sa katawan. Pero nung na-introduce po ako sa Qigong dito sa Inam, simula nung mag-start ako nung 2021, ano ho, siguro mahigit 1 taon na akong nagpa-practice ng Qigong, ano ho, sa sarili, ano ho. Ang karanasan ko, napakalaking tulong niya din doon sa pag-iwas sa sakit, ano ho. So ako ho kasi ay meron ng comorbidity. So ano siya, mas tingin ko nakatulong siya sa management ng hypertension, ano ho, kahit nung diabetes, kahit kuminsan para kang kumakain ng mga bawal, pero kung walang Qigong, siguro bumagsak na at saka nag-shoot up na ng gusto yung aking sugar. O kaya talagang, kasi di ba ho kapag minsan mataas ang sugar natin o ang dugo natin, we feel weak, parang mahina, ano. Pero yun nga, dahil nagchichigong ay malaki yung iginiginhawa ng katawan. Yun hong aking asawa, parang katulad din ho natin ng mga simpleng mamamayan lang, hindi ho mahilig yun sa exercise at qigong. Pero ngayon ho, kahit hindi ho kami sabay na nagchichigong na ako, dahil kasi nga minsan nandito po ako sa trabaho, siya naman ay iwan sa bahay. Siya ho ay ginagawa niya on her own kasi nga malaki yung naitutulong sa ating yung kagaangan ng katawan. Yun ang lagi niya kasing sinasabi parang gumagaan ng katawan kapag nagpa-practice po nung qigong. So yung prevention din tsaka yung cure, yung pag-cure ng sakit ay malaking bagay yung naitutulong nung practice nung qigong. Pangalawa, um, ano siya especially sa mga senior, napaka-senior friendly ng qigong kasi hindi ka talaga, kasi 'di ba mapansin natin yung mga Zumba, which is okay naman po siya, as long as kaya ng katawan. Pero kasi itong qigong nga, hindi siya nagre-require ng masyadong strength. Nagbubuhos ka ng lakas, yung talagang as in niyuyugyug yung buong katawan. So, isang alternatibong pamamaraan, yun siguro yung parang gusto kong ang pinipresent natin ng qigong dito sa CCC bilang isang alternatibong pamamaraan ng pangangalaga sa kalusugan. So, napakalaking bagay, lalo na kung tayo ay alam natin napakalaki ng gastos sa pag-maintain ng ating, kung meron kang mga maintenance. So itong mga ganitong bagay ay kung pwede naman nating gawin libre. Hinga lang ang ating puhunan. Al, mayroong tanong dito. Oo. Pasma, sabi nagbahagi si Ma'am, si Mary Lord pala, may pasma sa gutom at pasma sa lakas. Kasi natatandaan ninyo na ang Chinese medicine may external factor. Pero pag na-internalize yun, okay, sample, may connection sa pasma sa gutom. Gutom na gutom, uminom ng malamig. Sa Chinese medicine, may kaugnayan yan para din pareho ng sa ating paniniwala. Pero halimbawa, kumain lagi, mahilig sa salad, mahilig sa pag-inom ng drinks, mahilig sa pag-inom ng tubig, sa tagal at tatagal, mag-i-internal cold yan sa loob. Ang tawag natin dan, may yang deficiency sa loob ng spleen, yung mismong organ na konektado sa nagpoproseso ng qi. Kaya yan totoo yan. Ang tawag lang sa atin ay pasma. Pero bakit pasma sa lakas? Pag ang lakas natin at ang galaw
pinasok tayo ng hanging lamig, may pananakit. Kung ang sakit ninyo ay palipat-lipat, yun ang hangin lamig. Ano? Okay, posible bang magpasma sa ulo? May tinatawag, pasma po kasi salita natin, sa Chinese medicine, hindi. Pag sinabi ng pasyente sa amin, sakit ang ulo ko, ang bigat. Ang tawag namin doon, damp. May dampness, may pinasok ng dampness yung kabuuan. So, ibig sabihin yung external factor, pwede yun sa kabuuan. Kung masakit ang ulo at mabigat na mabigat, pwedeng ang tawag natin doon pasma sa ulo, pero ang pasma sa ulo ay yung init-lamig sa atin no? Pero yung usapin po sa Chinese medicine magkaiba. Ang tawag doon imbalance. May bigat na pero pag tiningnan mo chinuri, 'di ba, garden ang tingin natin sa katawan, titingnan mo yung buo, may connection yun sa stomach and sa middle dito sa ating tiyan, sa abdomen, may connection. Kabuuan po ang tinitingnan, hindi lang pa isa-isa, pero meron pong hindi lang pasma ang tawag diyan ng Chinese medicine. Imbalance kasi ang tawag diyan. Okay, doon sa tanong sa isa, may pasyente daw na pawis ang paa at may habang hinihilot lumalabas ang tubig. Ang tawag po natin diyan damp cold, no? Damp cold. Makikita yan kung lalo't ginawin o di kaya naman ay pwedeng may connection na sa ibang organ. Kaya lang mahirap ibigay sa inyo, may diagnosis kami connection niya sa kidney, energy ng kidney. Hindi naman ibig sabihin may sakit ng kidney. Parang sa energy, mayroong malamig na malamig ang kamay, malamig na malamig ang paa. So ang tawag natin dyan, basta generally, nagyayang deficient. Kasi ganito po yan, yang ay mainit, yin ay malamig, di ba? Ngayon, ang chi at yang mainit. Sabihin na lang natin chi. Ang chi, pag nag-qigong ka, iinit dapat yung katawan mo. Kasi ang chi ay warming and protecting. Ganito yon. Pag humina ang resistance, hina yung chi. Yung upright chi na tinatawag, yung chi. Nasisira yung function ng chi na warming at protecting. Kaya, mas madali kang dapuan ng lamig. Kasi, pag yung chi ay lumamig, nagko-cold. Medyo giginawin ka na. Pag bumaba pa yung lamig, ang tawag namin na dyan yang deficient. Kasi ang chi is yang. Okay? Sana naintindihan nyo lang, init at lamig. Ang chi ay mainit ang effect. Kaya pag tayo nag-chi-qigong, mainit ang pakiramdam, but that is protective chi. Okay po? Okay. Ani, ano yung damp? Pakipaliwanag ng konti, ano yung damp? Ayan, okay. Sinabi ko na kanina pa, pag ikaw ay mamasa-masa sa lupa, ang isang damp na lupa ay mamasa-masa. Okay. Ganun ang damp. Pagka mamasa-masa, sa isang katawan, pagka nagkaroon ng malamig at mamasa-masa, isa yan sa nakaka-obstruct ng daloy ng chi. Kasi ang tawag natin dyan, di ba, external pathogen, external factor na nakakapagbigay sakit. Pasukin ka ng, diba, nagtrangkaso, ang tawag namin doon pag malakas yung lamig, parang wind cold ang tawag doon. Nawala yung protective chi mo. Kasi ang lamig, pinasok ka ng hangin lamig. Kung halimba't may damp pa, sinanay ay naglaba, so nagtatrangkaso, pero ang lumalabas lamig na lamig at mamasama sa ang mabigat ang pakiramdam, ang tawag doon damp. Ibig sabihin nun, hindi rin tumatakbo ang chi. Nagdadamp, parang kanal, damp. Ayaw umagos, nagdamp. Pag nagsabay yung pag nag-stack chi plus nagdamp, hindi na maganda yung sa katawan. Kaya dahan-dahan din po tayo sa diet, sa mga greasy, kalimitan nakukuha ang dampness pag internal, dun sa mga mamantikang pagkain at sa sobrang karne sa katawan. Samahan nyo ng maraming gulay, okay? So, ibig sabihin, holistic talaga ang pagtingin natin sa katawan, okay? Isa na lang last na pagtingin, basta yung external factor, yung mga klima, nakakapagbigay sakit sa ating katawan. Pag na-internalize, pwede rin lumabas sa katawan. Pag internal ang cause ng sakit, kalimitan emosyon. Pag galit na galit, pag ganyan lasa, sakit ang ulo. Kasi ang energy ng galit ay pag ganon.
Pagka takot na takot, ang energy ng takot, paurong kaya laging nakaganon ng tao. Walang willpower. Okay? Wala nang willpower. Hindi naman kayo may takot na takot. So that's walang inner will. Kaya ang qigong is to release. Release the energy, circulate, get calmness, and then regulate, balance, and then pag, alam mo na, pag nagkukulang ka ng qigong, nanghihina ka, okay, continue to cultivate your energy po, ha? That is self-discipline and that is self-care. Okay po? So, meron pa po ba, siguro pwede pa tayong mag-entertain ng isa pang question, pero bago yon ay nais ko lang po nang banggitin na naka-post na po sa chat box yung ating link para doon sa ating feedback. Ano ho, sana po sagutan, especially yung mga CCC partners po natin. Pero lahat po tayo ay ini-encourage na sumagot doon sa ating form. Ano ho, nandiyan po at siya ay naka-post. Ano ho, bukod sa atin na nakikita natin sa screen, ay marami din po tayong mga kasamahan na mga by group sila nakamonitor ano ho, dito sa ating Zoom Pagmalay Series number 4 ngayong araw. So maraming salamat po ano sa ating lahat. Ano, siguro parang mga nasa more than 50 din. Lahat-lahat yung mga nakikinig po sa atin ngayon. Ano ho. At the same time, nais lang din po nating ipabatid at baka pwedeng ikwento rin po ng mga iba nating kasisisi na nandito ngayon na yun pong ating announcement last time na ang ating laboratory ay until October 19. So ngayon po ay October 17. So meron na lang po tayong 2 araw para sa mga hindi pa po nakakapagpa-laboratory. Kung kayo man ay magiging available after 19, basta kailangan makapagpa-appointment. Lahat po ng i-entertain po natin na laboratory procedures ay dapat pumasok na ang appointment or ang request by October 19. October 19. Ano ho? Hanggang October 19. Kung halimbawa, ang plano nyo kayo ay magpa-laboratory ng 20, basta dapat po pumasok ng October 19. Yun lang pong papasok ng October 19, ang mga i-entertain na lang natin for our laboratory. Gayun din naman po yung pong mga nakapagpa-laboratory na at kailangan ng schedule ng ating doctor's consultation para po sa inyong biomed and TCM diagnosis. Ang doctors po natin ay available ng Tuesday, alas 9 hanggang alas 11:30 ng umaga. Thursday, mula po 1:00 hanggang alas 4 ng hapon. At tuwing Sabado, mula din 1:00 hanggang alas 4 ng hapon. So ito po yung mga available schedule natin for doctor's consultation. At the same time ay nire-reiterate po natin na ang mga CCC members ay meron pong provision for one massage, tuwing na massage session at saka acupuncture treatment at least once a month. So, mas maganda po sana kung nakapagpa-laboratory na kayo, nakapag-doctor's consultation na para din ilapat natin sa isang treatment and self-care plan ang inyong magiging monthly medical visit or consultation dito sa ating TCM. Okay? Opo. Al, may nais kong pasalamatan na para sa kaalaman ng lahat, may mga kasama tayo ritong alumni ng Acupuncture Therapeutic and Research Centers, mga graduates ng INAM Philippines, sila Alma Pulyapo, si Alma Bacolod,
Sa Apayao, si Mildred, yung nagtanong kanina, mga kasama natin. Sino pa kasama mo rito, Mildred? So, salamat sa pagdalo. Ang Acupuncture Therapeutic and Research Center, kung naalala nyo, ang dating pangalan ng INAM Philippines. Okay po, kaya yung mga ugat-ugat ng ETRC nandito. Salamat Maraming din, meron tayong mga salamat. kasama na galing sa Bicol Regional Medical Center, si Adriano, si Ivy. Hi Ivy. Yung mga kasama natin din sa INAM, mga Hello, students. Ma'am Annie. Hello, how are you? Na-miss ka na namin dito. Po, Salamat. meron. Hello? Yes po. Sige. Attend ka kay Shipo rin eh. Hindi Okay. po ako kasama. Pero may participants po kami from BRHMC na pupunta Okay. po. Kumusta diyan nasa Bicol? O, salamat po. Opo. Abana hindi nabate. Si Greg po ang ating BOT, no? Greg Sorbano, narito kasama ang family niya. Thank you so much. Thank you. Maraming salamat. Sige po. Sir Al, Opo. Sir Ate Al, Susan, ano yung okay. appointment po? Di ba nag-usap tayo po kahapon? Ano po yon? Yung sa ano ko po, yung sa laboratory ko po. Ay, ano, pag-usapan po natin yan ng labas dito sa ating session Oo, ngayon. mag-consult na lang kayo para maka-exit na rin ako. Okay po, okay po. Thank you sa lahat po. Sige. Nako, maraming salamat po sa lahat ng dumalo. Ang susunod po na ating... Salamat, Ma'am Ani, Sir Al. sandali lang po, may announcement pa. Teka lang. Maraming salamat po, Sir Al. Ma'am Ani. Ma'am Ani, Ang ating Sir po Al. susunod na Hello. Ang susunod po nating pagmalay series ay November 21. Pakiblock po ang ating calendars. November 21. So, hopefully, ang isa pong matalakay po natin doon, sinisikap po natin makapag-imbita, ay may patungkol naman sa nutrition. So, food as a medicine, yun po ang titingnan po natin. Ano ho? So, sana ho, yun ho ay makakuha po tayo ng resource person para doon. Ano ho? So, November 21, ang susunod po nating pagmalay series. So, maraming salamat. Kanoel, special mention. Magpagaling po kayo. Kumusta kayo, Kanoel? Magpagaling po. Okay naman po. Okay, magpagaling po kayo at magpalakas. Pero tuloy pa rin yung treatment. Okay, sige po. Okay, maraming Salamat po. salamat sa inyo. So hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Ganun din pala, i-announce ko lang din po, katatapos lang din po ng mga basic orientation natin on self-care sa ibang grupo. Kahapon po ay natapos po yung sa ULAP, yung part 1, at may naka-schedule ng March 23. Ito po ay ginagawa natin sa ICSI, sa kanilang meeting room po doon sa Ateneo. So sa March 23 po uli, from 9 o'clock to 4 o'clock po, ang topic naman ay acupressure. Okay po? So, yung pong mga CCC na gustong dumalo, na hindi pa nakakadalo ng basic orientation, pwede po kayong mag-join doon. So with that, maraming salamat po sa inyong pagdalo at pakikiisa ngayong umaga, at umaasa kami na itong ating mga pinag-uusapan at pinagbabahagi nandito sa ating pagmalay series ay nakakatulong upang ating mas mapabuti ang ating kalusugan po sa sarili nating pangangalaga. So practice po at maghintay po tayo ng mga ilan pang mga announcement ng mga activities ng CCC. Hanggang sa muli. Hello po. November 23 po. Ang Ay, alin? October 23 po. Ang alin? Yung acupressure po. Ay, October 23. Tama, ano ba sabi ko, November? March po. Ay, sorry. October 23 sa ICSI po. October 23 sa ICSI. Maraming salamat. Thank you, Sherlyn. You're welcome po. Bye. Maraming Thank you, mga salamat. taga-Montalban. God bless. Nakita-kita po tayo
Pero kayo, Maraming salamat bless us po. all. God Po, bless us all. Inam. Thank you po, Bye, Inam, Inam. Sir Al. maraming Bye-bye. salamat. Thank God you. bless. God bless us all. God bless us all. God bless. Hello, Mary. Bye-bye. Bye. Teka, asan yung record? Sherlyn, umalis na si Sherlyn. Yung recording, siya yata yung nag-record, alam ko.